Kaya ako inaokray ni Afam at napaka-aggressive ko daw mag-drive. One day madidisgrasya daw ako. Ayan, siya ang nauna. Hello mga bakla! Welcome sa another serye ng ating vlog-vlogan. Sasamahan natin si Afam na magpa-repair ng kanyang truck. Since iiwan niya yun sa repair shop, hindi siya makakauwi mag-isa. At dahil ulirang asawa tayo, sisiguraduhin natin makakauwi siya sa bahay natin at hindi sa bahay ng iba. Ang lala ng damage ng kanyang truck kasi nakabunggo siya ng usa. Swerte pa rin kasi ito yung truck na ginamit niya. Mas matibay-tibay kasi to kaysa dun sa isa niyang backup na malapit nang bumigay. Kaya yun ang ginagamit niya ngayon. Muntik na namin niyang ibenta pero tinatamad kami linisan. Kaya buti na lang, hindi pa siya napibenta. Lagi ako inaokray ni Afam at napaka-aggressive ko daw mag-drive. One day madidisgrasya daw ako. Ayan, siya ang nauna. Luckily, hindi naman nag-bump up ang insurance rate namin nung idinagdag ako dahil new driver. Binasa na lang nila sa edad, hindi nila chinek yung years of experience. Pero binump up pa rin ni Afam yung mababa ang deductible kasi daw makadidisgrasya nga ako. Ewan ko ba dito sa asawa ko, parang nagdadasal yata, hindi ko mawari. Dininig tuloy siya, pero siya yung nadisgrasya. Ewan ko ba dito? Kaya dapat careful tayo sa mga pinagsasabi natin kasi 'di ba law of attraction o kung ano yung sinabi mo o mamamanifest mo. Kaya puro positive lang, sabihin natin marami tayong pera kahit wala, ganun yun. Pagkatapos ko mag-makeup para magkakulay ako pero maputla pa rin naman yung nilagay kong shade. Ay, ang bright. Ay, dinamitan ko na yung mga bata kasi 35 degrees Fahrenheit dito, napakalamig na. Naninigas na yung mga bagay na hindi dapat naninigas. Tapos nilagay ko na rin sila sa car seat. Susundan ko lang si Afam kung saan papunta kasi wala nga akong sense of direction. Kung pwede lang kami mag-away ni Google Map, nag-away na kami. Pagdating doon, hinihintay na lang namin siya sa kotse kasi matrabaho, tanggalin pa sa car seat yung mga bata. Si Adi, busy siya manood ng phone. Tapos si Ryan, nakatulog na siya sa likuran. Medyo soothing kasi yung aggressive driving ko para siyang nasa duyan, ganon. One eternity later, lumabas si Afam kasama niya yung isa sa mga staff para i-check yung kotse. Pagbalik nila sa loob, pinauwi na ako ni Daddy kasi daw orderan pa nila ng parts kaya hindi pa magagawa today. Sakto naman nasa mall yung friend ko kaya pinuntahan ko na siya sa mall para makapag-playdate kami. Pagdating ko wala siya doon, nagsha-shopping pala siya sa Victoria's Secret at Bath & Body Works. Naka-sale daw sila, muntik pa niya akong mabudol. Pero pinigilan ko ang sarili ko kasi ang dami na naming gastos. Muntik na akong atakihin sa puso today kasi itong si Adi ayaw pumasok sa cubicle nung nag-CR ako. May balak na pala talagang tumakbo pabalik sa playground. Buti na lang may good Samaritan na siniguradong hindi siya lalabas ng mall. Bago kami umalis, nagchismisan muna kami na may kasamang konting kain sa my food court. Masaya mag-playdate kasi pwede kayo magpalitan kung sino magsha-shopping. Yung isa magbabantay, tapos yung isa mamimili. Hindi ko na na-film yung pag-uwi kasi na-lowbat yung cellphone ko kaka-hotspot sa YouTube Kids ni Adi. Pero pag-uwi namin, dumiretso kami agad sa gymnastics. Excited si Adi kasi para daw siyang mag-i-school. Meron daw bang siyang teacher. Kapag kasi sinasamahan namin si Kim maghintay ng school bus, umiiyak siya kasi gusto niya daw niyang mag-school. Ganito nga pala yung itsura ng gymnastics. First day niya kaya parang playground lang siya muna. Familiarization lang muna siya sa mga equipment nila. Si Raya, hindi pa siya naka-enroll kasi underage pa siya. Pero si Raya talaga yung pinaka nag-enjoy dito. Meron silang trampoline, may bar, at saka may mga parang yung pagtalon-talon, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Kayo na mag-adjust. Siya nga pala yung teacher ni Adi. Dinedemo niya kay Adam yung mga equipment. Habang si Raya, nagfi-free range na. Sobrang worth it kasi hindi nila chinek kung enrolled si Raya. Hinayaan na lang nila yung bata maglaro-laro. Kaya for $7 per 30 minutes, sobrang sulit siya. Yung equipment na yan, nilalaruan ni Adi para talaga yan sa pagsa-somersault. Pero ginawa niyang slide. Push mo yan, girl. Dito rin namin in-enroll si Kim, pero Thursday schedule niya. Kasi yung Tuesday niya occupied para sa kanyang knitting club. Siya lang dapat talaga yung originally na mag-i-enroll dito. Pero nung nakita ni Daddy yung registration, meron silang schedule para sa age bracket ni Adi. Kaya pinush na rin na Daddy para meron din exposure si Adi sa pakikipag-socialize. Kasi medyo reserved tong batang to. Kaya kailangan niya na exposure para mag-open up ng kaonte. She's scared. She just wanna slide. She thinks it's a big slide. Whee! Can you do that? Over there.
want more? More! Okay. Raya. Raya. Just want to run around. I think he left because you weren't listening. Whee! Is that fun? Yan down. Bago matapos yung class, nag-group up sila para matutunong bending. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, basta yan, kayo na mag-adjust. Pero si Adi, keber siya, iba yung mundo niya. Bala kayo dyan, magtatalon ako dito. Pag-uwi namin, chinek ni Kim yung mga videos ng mga bata. Sobrang na-excite siya, kaya ayan, ipapakita niya daw sa atin kung paano siya mag-cartwheel. Go, Kim. Watch and learn. Are you excited for Thursday? Yeah. Yeah. Sa sobrang daming ganap today, nakalimutan na namin magto ng dinner. Kaya kumain na lang kami sa labas. Dito kami kumain sa Danny Boys na malapit lang sa bahay namin. Hindi nakakatuwa mag-eat out kapag ganitong sobrang late na. Kasi yung mga bata, hindi sila nakapag-nap. Kaya medyo whiny na sila parehas. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat talaga umorder na lang kami. Tapos pinick up ko na lang or pinick up ni Daddy. Mas madali pa ang buhay namin. Habang hinihintay namin yung pagkain, ayan, casual lang kaming nagsisermon kay Kim. Kasi naiwanan siya ng bus kaninang umaga. Pag ganito kasing malamig na, mahirap nang maghatid ng mga bata, lalo't may dalawa akong maliit. Syempre walang magbabantay sa maliliit, kailangan sumama sila pag ihahatid si Kim. Hindi naman pwede kasing isalpak sila sa sasakyan na lang dahil malamig. Tapos pati yung kotse frozen pa. Ito nga pala yung in-order ni Kim. Order lang siya ng chicken nuggets at saka french fries. Sobrang picky kasi ni ate mo girl, kaya na yung araw-araw niyang pagkain. Tapos si Daddy umorder ng pasta. Ayan na nga, ang sama ng tingin niya sa akin. Kasi naiinis siya kapag nagbablog-vlog ako. Ito nga pala yung in-order ko, Chicago style pizza. Pizza. Ang pizza? Yeah, I get pizza. I want the plate. Okay. I want the plate. Pag-uwi namin, nagtanggal na ako ng makeup. Ayan na nga, at meron pa akong assistant. Gustong lumaklak ng makeup remover. Pero don't worry kasi nakasara naman yung lid. Hindi siya malalason. Hindi tayo pwedeng matulog nakapangrampa kasi very prone tayo sa acne. Kaya kailangan talaga akong nagtatanggal ng makeup bago matulog. I'm gonna wash my face. Recently nga pala, nahook ako sa pag-oil pulling. Kasi ever since nagbuntis ako, yung gums ko talagang namamaga. So yung pag-oil pulling ang nakatulong sa pag-heal ng mga gums ko. Pero ngayon, okay na siya. Ang target ko na lang is i-whiten yung aking ngipin. Dahil nga sa coffee stain. Pagkatapos ko mag-shower, nag-mouthwash na ako para mabanlawan yung oil. Hindi kasi bubula yung toothpaste kapag diniretso mo na walang mouthwash. Kaya kailangan talaga banlawan yung oil. Tapos mag-toothbrush na. Pag sinisipag ako, nagpo-floss ulit ako ng manual. Pero tinatamad ako, kaya matulog na tayo. Bye!